Hindi na rin maipinta ang mukha ni Giannis matapos ma-3-1 kontra Indiana Pacers. Apat na nga yung nagbabantay sa kanya at nagbabadya na rin na matapos ulit ang kanyang season sa first round. Na disgrasya pa si Damian Lillard. Pinilit kasi agad maglaro. Non-contact injury sa first quarter ang nangyaring injury kay Lillard. Hindi pa to confirm, hinala pa lang na tinamaan yung Achilles tendon nitong si Dame. Ito kasi yung lumabas sa preliminary examination ng medical team. Si Giannis last year may same injury pero idadaan pa sa MRI yung nangyari dito kay Dame. Ang iiwasan or maiwasan sana ni Damian Lillard magkaroon ng torn or rupture Achilles tendon injury dahil ang recovery nun mahigit 1 taon or posibleng retirement. Wala naman sinabi sa report na connected sa blood clot sa kanang binte yung na-injured kay Damian Lillard dahil kaliwa yung nilagay doon na tinamaan yung Achilles tendon nang umalis din si Dame sa arena naka-walking boots. Hirap din siyang maglakad ayon kay Coach Doc Rivers. Ang kinakatakot din ng management, hindi maganda yung resulta ng MRI ni Lillard kinabukasan dahil sa komento ni Doc Rivers, not very promising. Non-factor din si Damian Lillard sa series. 3 games may average siyang 7 points, 3 rebounds at 4 assists. Samantalang si Giannis almost 34 points, 14 rebounds at 5 assists per game. Pero kulang pa rin. Kahit may 1 game pang natitira, pinutakti na ng rumor si Giannis kung saang team lilipat sa offseason. Hindi naman imposible makabalik sa 3-1 kaso mahirap. Kailangan lang ilabas ni Giannis yung ika-4 na paa. Sa Game 4 naman ng Rockets at Golden State, itinapo na di umano ni Coach Ime yung mga nail polish ni Jalen Green. So joke lang yun, naging trending kasi sa Twitterverse. Si Draymond kasi. Si Jimmy Butler naman, questionable ang status niya. Tinanong na din ni Steve Kerr ang medical team ng Golden State kung makakalaro ba si Butler at sinabi doon nakadepende kung ano ang magiging pakiramdam ni Butler sa next game. Base sa report ni Sham noong nakaraan, namamaga pa yung parte ng Batman ni Butler na tinamaan nung Game 2. Kailangan pa ng nasa 48 hours na pahinga. Yung timeline na sinabi ni Sham, base yun ng April 25 PH time. Lagpas na din si Butler dun. Sa report din, nakakasama na si Butler sa practice. Nasa Warriors kasi ngayon ang momentum dahil home court pa nila. Kahit maglaro si Butler at hindi 100%, posible maulit yung Game 2 na maghahanap ulit ang Golden State sa kanilang lineup na pupuno ng minuto ni Butler. Nagkaroon ng experiment si Steve Kerr sa chemistry. Papasok naman ang Game 5 ng Nuggets at Clippers, nagkaroon ng controversy doon dahil wala nga na-eject sa mga player na na-involve sa gulo. Tapos na-question pa yung game winner na Aaron Gordon. Counted naman talaga yon kasi based sa mga referee at sa report din, nasa loob na kasi ng ring yung bola nang mabitawan din ni Gordon kahit lumambitin pa siya sa may ring. So balik tayo dun sa away. Isang key player ang posibleng masuspend sa Game 5 dahil di umano pumasok siya sa loob ng court habang nagkakagulo. At ito ay si MPJ. Wala kasi siya sa game nung time na yon, nasa bench pa. Agad naman kasi siyang inawat ng isang assistant coach. Di umano ulit, hindi siya aware na bawal palang pumasok sa loob ng court ang isang player kapag mayroong gulong nangyayari. Pero duda akong isususpend tong si MPJ, pang content lang siguro. Hindi nga na-eject yung ibang player na nasangkot sa mismong gulo, yung pa kayang pumasok lang sa court na hindi naman nakigulo at iba pa yung usapan na naawat agad siya dun pa lang sa may free throw area. Injured din kasi ang balikat ni MPJ na hindi niya maiangat. Base rin sa kanya, yung recovery time noon 3 to 4 weeks pero makakalaro pa rin siya. Nung last game, maganda rin ang nilaro ni MPJ. Yung kay Russell Westbrook naman, kakaiba yung injury report sa kanya. Nung Game 3, na-injured itong si Westbrook at hindi na nga nakabalik. Official din siyang hindi naglaro ng Game 4. Palaisipan pa kung makakabalik si Westbrook sa series kasi mismong siya hindi rin niya alam. Sa Game 5, hindi niya dineretsyong sinabi kung maglalaro ba siya or hindi. Ang sinabi lang ni Westbrook doon, basta andun siya sa arena. Kailangan din kasi ng Nuggets yung energy ni Westbrook lalo na sa last quarter. Yung 22 points na lamang ng Denver, nahabol pa yun ng Clippers. Dito ata kinopya ng Lakers yung strategy ng Nuggets.
Dahil sa Game 4, 5 player ng Denver sa starting lineup ang naglaro ng 42 to 43 minutes. Ihilang ang pahinga. Tanging si Peyton Watson lang ang naka 10 minutes or more sa bench. Malaking kawalan pa rin na hindi nakalaro si Westbrook kumpara sa Clippers na meron silang 3 player sa bench na pinalaro ng 15 minutes pataas at nakakapahinga kahit paano si Kawhi.